welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, alam nyo, medyo excited akong i-share to sa inyo guys. Kasi biruin mo guys, na-overdue na ako ng ilang days. Woo! Pero, na-approve pa rin ako. Yun yung kinakagulat ko kasi expected ko na talaga na hindi ako ma-approve kasi nga, nalate ako ng payment. And then, nalate din yung pagbabayad ko. Oh, parang tinagalog ko lang. So, pasensya na kayo kasi medyo kagigising ko lang. Woke up like this. Hindi, excited lang talaga akong i-share sa inyo yung aking 8th loan or 8th reloan ko na dito sa isang loan application na to na talagang approve ako kahit na overdue na ako guys. So, yun nga lang guys, kinalong ko lang ng kaunti is medyo bumaba yung aking credit limit. Compare mo dun sa aking 7th loan sa loan application na to. Pero at least guys, kaunti lang yung nabawas. And then, na-approve ako kahit talagang late yung payment ko. So, dito guys is, napakaganda nung application na to. Kasi, unlike the other apps na taga nangungulit, taga-sabog na yung inbox mo, kate-text, kari-remind sa'yo na kailangan mo na magbayad, na due date ka na halos tawagan nila yung mga contact reference mo. Pero this application guys, isang tawag lang sila at isang text lang. So, wala itong halong biro ha guys. Based on my experience. So, if you wanna know more about this loan application na sinasabi ko, so keep on watching! Ayan, disclaimer po muna, no, hindi tayo agent or promoter ng loan application na to. Nasa sa inyo pa rin naman guys yung decision kung maglo-loan kayo dito or hindi. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong experience sa bawat loan application. Pero ito, sinishare ko lang yung akin. So, may bad side yan, may good side. Pero ito yung sa akin, no? Ayan guys, proceed na tayo dun sa loan application na sinasabi ko. This loan application guys is makikita mo sa Google Play Store. And alam ko na very familiar na kayo sa loan application na to kasi ito ay matagal na. And then, marami na rin ako nababasa, maganda at pangit about sa loan application na to. Pero this is my personal experience. So, ito guys, ang loan application na to si Online Loan Pilipinas or si OLP. So, alam ko naman guys, sa unang loan mo, ay wala talagang interest, pero may binabawas na konting charge, which is service fee. Second loan mo, third, fourth is tumataas talaga yung iyong credit limit. And then, mababa yung bigay sa'yo. Lalo na kapag ina-uncheck mo yung preferred borrower bundle nila. Pero siguro, kung gusto nyo naman ng may insurance yung loan nyo, ay pwede nyo i-check yun. Pero medyo mataas lang yung interest na ipinapatong. Pero at least, may option ka kung i-uncheck mo or i-check yung preferred borrower bundle ng OLP. So ito guys, pakita ko sa inyo yung mga screenshots ko bilang proof na talagang ito yung pinakang 8 reloan ko sa kanila. At talagang kahit overdue na ako is ganito lang ipinatong na interest and nakapag-reloan pa rin ako. Guys, yung aking loan, nung na-overdue ako, so ayan yung pinatong na interest sa aking loan. So, mababa lang siya compare sa iba na napakataas magbigay ng interest o magdagdag ng interest kapag ikaw ay na-overdue. So, ito na guys, nung na-approve yung aking loan. Bali ito guys, kapag ikaw ay nakailang reloan na sa kanila, so 30 days na yung iyong repayment term. So, yan guys, dahil 30 days yon. So, ang aking first payment date ay February 9, 2023. And then, ito na nga guys, after 30 days, kailangan kong bayaran yung 6,000 na na-loan ko ng 6,900 pesos. So, 900 pesos lang yung kanyang naipatong na interest within 30 days. So, pwede mo namang i-uncheck yung preferred borrower bundle nila para mas mapababa pa sa 900 yung interest na ipapatong dito. At ito na nga guys, wala pang 24 hours ay natanggap ko na yung loan ko sa aking GCash account. And guys, yung experience ko dito kay OLP, so hindi ko kayo ini-encourage na mag-loan, pero nasa inyo pa rin yung decision, no? So, dito lang kami as guide. And then, para na rin magkaroon kayo ng kahit konting ideas and konting awareness sa iba pang mga loan application. Kaya namin sinishare yung mga experience namin sa paggamit ng mga loan application. So yan guys, kung kayo may mga katalungan pa about Online Loan Pilipinas at sa iba pang loan application na na-feature ko sa channel na ito, is welcome kayo na
comment dyan sa comment section na ating babasahin at sasagutin natin kung kayo may mga katanungan. At kung ikaw ay hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider na mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated ka sa mga utangan serye natin. So, i-click mo na yung notification bell para at least ikaw yung unang makakakita ng video natin. So, yan lang muna.